So, ayan, akyat kayo dito guys sa mga gusto magtanong, no? Pasensya na guys, yung isang slot natin dito, iwan natin sa mga Protestant. So, akyat kayo, Akyat. mga Protestant. So, si Melvin, Brother Melvin, anong religion mo, bro? Catholic yan, Uncle. Catholic. Yes. Okay. So, meron Si tayong Uncle Melvin 100. yan. Yung ano. Okay. Salamat bro. So, meron tayong 116 live viewers. So, welcome guys. Welcome kayo lahat. So, yan. So, mga nandito, JW, again, no? Marami. So, pwede po kayong makita dito at magtanong sa mga patungkol sa doktrina. Guys, yung isang slot dito, para po to sa magtatanong po, pasensya na po sa mga kaibigan, kapatid kong Katoliko na gusto pong umakyat. So, yun, Uncle Boy, take charge. Sige guys, no, kung may gusto lang kayo malaman, huwag kayong mahiya. So ito yung mga naka-prepare naming menu na pwede natin pag-usapan. So una, pwede naming meron kaming mga rebulto sa Catholic Church. So iyan isa sa pinaka-hot. At ang rebulto ng Catholic Church, guys, may kinalaman niya sa kaligtasan ng tao. Bakit yan may mga rebulto? Iyan po ay hindi lang para display, no? Kumbaga sa Bible, yung Bible may kinalaman sa kaligtasan. Pero hindi siya mismo yung magliligtas, pero kailangan mo siyang basahin para malaman mo ang kaligtasan. Yung mga rebulto naman ganun, is inilalarawan nila kung paano tayo ililigtas or iniligtas ng Diyos sa kasalanan. At isang hot issue namin, yung pagiging Santo Papa, pinakaunang Santo Papa ni Saint Peter sa Catholic Church po. Siya po ang unang Papa sa Catholic Church. So, yun sa. Pangalawa, ang Catholic Church lang ang true church. No? Siyempre, merong Orthodox din. Yung nagkaroon kasi schism. Pero, ganun pa rin, naniniwala talaga sila na one holy Catholic and Apostolic Church. Yun yung kami. Kami lang yung church na nasa amin lang ang kaligtasan. Yung tinatawag na extra ecclesia nullia salus. Outside the church, there is no salvation. Wala nang kaligtasan. Pero, may mga tinatawag na dispensational grace. Hindi porket ganun ay hindi na maligtas yung nasa labas ng church. May mga exemption na tinatawag doon na pwede pa rin silang maligtas. Kasi hindi naman by choice yung hindi nila pagkapasok sa church. Kumbaga hindi pa nila alam, yung mga ganun. No? Ano pong meron po? Ang meron po ay religion niyo mga Bible study po. Bible study Bible yan. study kami dito. So, Ano pong religion nila kaya? Roman. Catholic. Roman Catholic. Ikaw anong religion mo, bro? Ay, mga Roman Catholic. Oy, parehas. Okay. So, maraming salamat kapatid na palaboy sa pasensya na po at magpapakyat po tayo ng mga Pero program. ano ka pa ba sa Catholic, bro? Devoted ka pa? Nagsisimba ka? Or ano? Ang estado mo? Ay, hindi mo po lang. ako Catholic. Ay, hindi ka pala Catholic. Opo. Hindi pala Catholic, Tongkel. Anong Ay, church hindi ka mo? Catholic ba? Anong church mo, bro? INC po. INC. O yan, kausapin mo, Uncle. Ayun, INC. Hindi ko muna alam ako. yung topic dito eh. Kaya, Sa wakas, may INC din. Hindi, kaibigan ko to mga INC. Kaibigan niya, Tropa ko ganun to na eh. siya. Brother, ito, syempre tulong ko na sa inyo to kasi nagrally nga kayo. Sumigo kayo doon na hindi kayo bobo. So, hoping may naniwala, no? So, ang tanong dito, bro, gusto mo bang kami magtanong sa'yo patungkol sa doktrina o gusto mo ikaw magtanong sa amin patungkol sa doktrina? doktrina po lang. Doktrina ng aral nyo, Iglesia ni Cristo o aral ng Katoliko? Kasi mga Katoliko kami dito. Wala Kung pa gusto mo po kami na- masasagot niyo. Ganito bro. Madalas kasi sinasabi ng mga INC, magsuri kayo. Yeah, magsuri kayo. So lumalabas, parang ang mga Katoliko hindi nagsusuri. Ngayon, tingnan natin kung nagsusuri ba ang Katoliko o hindi nagsusuri. So, ikaw ba bro, nung nag-INC ka, nagsuri ka ba? Ano ba? Opo. Okay. Dati pong Catholic. Yun ang mga maganda. Alam mo ba bro, may good news ako sa'yo. Si Satan, dating anghel yun. No? So, ang point ko lang bro, pwede bang magtanong patungkol sa aral nyo? Okay lang naman po. Okay lang. Ayan. Okay, ito, simpleng aral ng INC. Gusto ko kasi sabi ng ministro nyo,
si Victor Sandoval, no? Kapag hindi mabasa, huwag paniniwalaan. Tama? Opo, Kay, tama kay, naman. kay Victor Sandoval yan, di sa akin galing yan, ha? Kay Ginoong Victor Sandoval, kay Ministro Victor Sandoval. So, meron ka bang talata na may ipapakita, letra por letra, si Kristo ay hindi Diyos? Kasi naniniwala kami dito, take note guys, ha? Kaming mga Katoliko naniniwala na si Kristo ay tao, no? Tao at Diyos. Opo. Yan. So, meron bang talata na si Kristo, letra por letra, hindi Diyos? O, yun yung gusto namin makita, bro. Si Kristo, Hindi letra Diyos. por letra ay hindi Ah. Diyos. Yes po. Oo. Mababasa, letra por Mababa, letra. saglit po. Oh. Search lang po muna kasi hindi... Ay, no problem, no problem. No Sige lang, take your time, Brad. Take your time. po. Take Sige your po. time. Mabait naman pala to si Mabait, mabait. Gusto kong kausap. Mga mababait talaga kayo. Kaya mahal na mahal ko talaga mga kaibigan ko. Oo, magalang. Respeto tao. Angel. Respeto. Oo. Palaban. Ayun. So, yun guys, no? Habang sabi mo lang, Angel, pag meron ka ng verse na mahanap pa, para pag-usapan natin yung Bible verse na mahanap mo. Then, try pa natin, ano. So, shoutout sa, ang dami nating viewers ngayon. Meron tayong 132. 37. So, welcome sa 137,000 live viewers. 38. Ayan. So, 150,000 live viewers. Welcome po sa lahat, no? At sa mga nagrally, yan, nakikiisa po tayo sa mga kaibigan nating hindi ob-ob. Ayan. Ayan. Ito si, si Parang si kasama ng mga Perez. iglesia ni Cristo. Parang ano. Ayan. Checo Yung Perez. ginawa ng mga iglesia ni Cristo, parang ano. Ayan na. Uncle. Hindi, si, Ito na, si ito na. Melvin yung nagsasalita. Si Angel, si Palaboy. Melvin. Hindi, si Palaboys. May sinasabi na si Ah, si Palaboys. Palaboys. Ano yan, Uncle? Ano po, Palaboys? Nagsisearch pa po ako. Sabi ko hindi okay. siya yun. Si Melvin may sinasabi. Ano yun, Angel? Si Melvin? Melvin ba? Sorry. Hindi ko napansin. Si Melvin yung nagsasalita. Angel. Ngayon, Sige, Angel. Pasok. sabi ko yung mga ginagawa ng mga iglesia ni Cristo, Yun, no? pampolitika. Oo. Yeah. So, 183,000. Ayan, no? Welcome po sa inyo lahat, guys, ha? Ayan, ha? So, tayo po ay, pala nito, po tayo, makiisa tayo sa mga kaibigan natin na hindi obo. Taas ang bandera, Angel. Taas ang bandera natin. Itaas natin ang watawat ng Italy. Italy. Ayan. Ha? Ibandera natin yung watawat ng Italy. Kala ko sticker lang eh. Magmukhang Ay, sige. Italy. Isipin mo, Angel, i-transfer mo yan sa flag, hindi na talaga tayo mukhang Pilipino dito. Mukhang Italian dito. Hindi yung ginawa ko nun eh. Saan nung ginagana ko ng prom. Lagyan mo ng flag ng Italy. Favorite color ko yan, yung white, yung green. Favorite colors ko yan, bro. Hindi totoo. Favorite colors ko yan. Eh, hindi ka na makikisa Lagyan mo doon. ng flag ng Italy. Ayan. Hindi, actually, may mga motor parts, Uncle, na na ganyan yung kulay. Hindi ko alam, mga Indonesian ba yun? Basta ganyan yung kulay niya, tatlong kombinasyon na ganyan eh. Hindi ko sure. May nakikita na nga ako, bro, may nakita na nga akong Forza doing dyan eh. Sa Italy na flag eh. Siguro may Ayan, problema. pizza dyan sa Nagugulat loob. nga ako minsan papasok sa live tapos Di naka-Italy ba, flag. bro, yung Italy, di ba masarap sa pizza? Yung mga mayroon silang Italian style. Ito nga, Angel. super nice. Papasok dito sa Hello live po. tapos may flag. Ay, hello po. Hello Ay na, po. Ito Angel. na si Palaboys. May nakita na. Tensya na, kwento lang konti ha. Opo, okay lang po. Ready na po ba kayo? Ready na Ay, po. ready na bro. Ready ka na, Uncle? I'm so excited and I'm just Pinagpauna at ibinabala ng mga apostol ang tungkol sa mga magdarayang tagapangaral na magtuturo Si ng Victor Jesus Sandoval na yan, iba ah. sa kanilang ipinangaral. Yung pala kaya pala matagal. Rinig po ba? Rinig?
Malinaw. Sige. Teka lang ha. Naririnig namin. Kasi ikalawang Kaso ang Korinto, problema, bro, 11:3 hanggang 4. Wait lang, brother. Ano ang brother, wastong Palaboys? kaalaman tungkol sa tunay na Palaboys. Diyos Ba, makapirate at tayo sa doon. likas na Palaboys. kalagayan ng Palaboys. Panginoong Hesukristo? Palaboys. Palaboys. Mute mo ko muna. Mute mo na kita. Baka naman iparinig mo sa amin buong video. Wonggel, ba makapirate tayo dito tsaka matagal yan. Hindi naman buong video ang hinihingi ko, Palaboys. Ang hinihingi ko, Bible verse na nagsasabi, letra por letra, si Kristo hindi Diyos. Di kasi Angel, pwede yan matrack ni TikTok. Sasabihin niya, low quality live, tapos low recorded, quality play, live, mga ganun-ganun. Madadali tayo dyan, tol. Alanganin tayo Oo, at the same time, hindi po full video. Oo, nga ba? Introduction to finish, Angel. Oh. Saka mali yung sagot kasi yung sagot, pinapaliwanag niya how. Pero ang tanong, saan? Weird, no? Ano Na-mute verse? po ako, na-mute. Di, minute namin, di mo kami marinig. Sabihin ako Palaboys Opo. Ang hinihingi ko po, isang talata, letra por letra, si Kristo hindi Diyos. Huwag mo po ako bigyan ng full video. Baka Ito po, tapusin mo pa ano yung po video. ito kumbaga, pinapaliwanag po. Ayun nga, hindi po namin maano tayo. Yun nga sinasabi namin, bro. Opo. Yun nga sinasabi ko, bro. Hindi ako naghahanap ng paliwanag. Naghahanap ako ng talata. Hindi po tayo letra por letra. ano niyan, hindi Ganito po tayo yung brother Palaboys. liliwanagan. Pag hindi po Palaboys, natin, makinig ka, bro. Yung pagpe-play kasi ng recorded sa live, nire-restrict ni TikTok yan. Ang restriction niya dyan, kasi nagla-live din ako, parang low quality or low content hindi video. naman po siya sa replayed video. kumbaga, Bawal mag-play ng replay video sa sa live. Ayaw na ayaw ni TikTok. Oo. ay, ganun po. Correct. Ay, Oo, marirestrict. sayang. Marirestrict tayo doon. Sayang po. Pangalawa, po sana kayo ganito, sa Actually, pahayag. Ma-shutting ganito down yung Palaboys, live. para sa kaalaman mo, brother Palaboys. Ilang beses ko na napanood yung video na yan. Ni isang talata. Sige nga po. Wala po, ako nakita. Ano pong video? Kasi ang in-explain lang, ang nagsasalita mismo dyan, si Victor Sandoval. O, tama ako, di ba? Ay, hindi So, po. si Victor Sandoval yan, bro. Ay, kapo. Oh. Opo. Oh, Kilala ni Nash yan. Kilala ka, best friend ko yan eh. Best friend niya yan. Best friend niyo po Tropa ko pala. yan. Tropa ko yan. So, kilala ako yan. Ano po? Ipi-play ko Nag-chat na sa po akin sa kanina amin. yan eh. Sabi niya sa akin kanina, si Palaboys pa, i-packet mo pop mo. Oh. Anyways, ito nga. Basahin mo na lang Palaboy. Basahin mo na lang sa Bible. Ganito pala, Aboy, no? Ang hinihingi ko Opo. kasing talata sa'yo, no? Letra por letra, hindi namin hinihingi yung paliwanag. Ngayon, kung magpapaliwanag kayo, may paliwanag din kami. Di ba? Hindi pa pwedeng yung Opo, paliwanag pero yung gagamitin namin, malayo bro. po dun sa katotohanan Bro. Sige po. Huwag ka muna Paano po yung mag-assume, ano bro. nyo, yung Bro, paliwanag huwag ka nyo muna na... mag-assume, bro. Huwag ka muna Angel, ikaw na lang mag-assume magpaliwanag malasa. na Diyos si Kristo, Sige Angel. po, Ay, di ipaliwanag. papaliwanag ko na lang. Diyos si Oo, Cristo, ikaw na letra lang por letra. magpaliwanag. Magpapaliwanag sabi dyan, sana yung sabi yung dito, video bro. eh. Bawal nga, Wait, Angel, kasi wait, bro. ma-restrict nga tayo. Hindi Wait, po, bro, wait, pwede bro. po yan. Kasi Marirestrict Wait, tayo, bro. tol. Matagal na ako nagla-live. Mute mo na kita Palaboy, saan? Sasabihin ko na sa'yo, letra por letra. No? Gagamit tayo original na lengguwahe. Ayun. Okay. Yun. Original na Ayaw nyo lengguwahe po na. pagsalitain eh. Wait lang Palaboy, may sasabihin Ay, ako apo. sa'yo. Okay, sige. Letra por letra, no? Original na lengguwahe. No? Original language. Okay lang ba sa'yo? Sige po. Tuloy Original po. language. Original language. No? Tuloy. Ang nakalagay, alam mo nakalagay sa original language? Jude 1:5. Ang nakalagay sa Jude 1:5. Theos Christos or Basahin ko, Angel. Christ. Okay, pakibasa, Uncle. Go ahead. At sa ano na lang, Strong's Concordance. Kasi maano Correct. pa yan eh. Strong's Concordance, Sige, Jude Uncle. 1.5. Go ahead. Ipakita ko dito, Angel. Basahin mo. Ay, pakita natin. Meron ako niyan eh. So, teka lang downloading pa yung feature. Tingnan mo to, ano to, papyrus guys. Original yan. Eto, ganito kami, bro. Hindi yung ministro. Miyembro mismo nagre-research, no? Sa Catholic Church.
Ang tanong ko, Ganyan po. kung may Bible si Balaboy. So, tingnan nyo kami dito paano kami mag-explain sa Ano inyo, to? guys. Nahirapan Meron ako sa... naman, meron naman. So, yung explanation nyo kasi bro, hindi namin tatanggapin yan. Kaya dito tayo, letra por letra, para mag-meet halfway tayo. Kasi kung walang mababasa Pagkatapos niyo letra po, por letra, papakinggan naman po natin si Ka Victor Sandoval sa Hindi nga pwede tol, hindi nga mababan pwede nga kasi tayo. mababan kami Pwede dito, po. bro. Mababan Hindi nga pwede. bro, mababan. Matagal na ako Ang kulit nagla-live mo bro. naman eh. Matagal na ako nagla-live bro dito sa Wala, TikTok. nagagalit. Ganito na Kasi lang bro, Madam- banggitin mo na lang yung mga talata na sinabi ni Victor Sandoval. Bro, Ano huwag ka po, muna sumabay matagal ng na rin salita, po ako ah. nagla-live. Bro, banggitin mo na lang yung mga talata na sinabi ni Victor Sandoval. Kasi matagal ko na napanood yan. Biruin mo yung pinapanood mo, hindi mo pa nga kilala kung sino yung nagsasalita. Ako, kilala ko, tropa ko yan. Oo nga, napanood na pala ni Nash yan. Nonsense na lang Biruin pala. mo, sinasabi ko pa nga sa'yo kung kaninong boses yan. Kabisado ko yan. Nag-chat nga sa akin kanina, nag-text yan. Sabi niya, papasok si Palaboy sa'yo. Yap mo. Sige, Uncle Boy, pakibasa ka. Kaya nabasahin natin dito ha. Sa Hebrew niyan, may makikita dyan yung naka-box. Yan yung Jude 1.5, Papyrus 66. Ay, Papyrus 72, original yan. 72. Na Papyrus 72, yes. So makikita mo dyan yung Hophomenesia de Homas, Vulomai Edotas, Humas Haswas Pantahotihu, Theos Christo. Ngayon yung Theos Christo, naka-abbreviate siya. Ibig sabihin nomina sacra, Nomina divine sacra. name. Ayan, no? Oh, holy name. So nakalagay dyan, ang Diyos or Diyos Na si Kristo. Kristo. Jude Letra 1.5. por letra. Walang explanation yan ha. Letra por letra yan. Kayo, ang gagawin nyo, tatakbo kayo sa tao. 1 Gs 40. Ako'y tao nagsasay. Sabi ko nga, naniniwala nga kami tao si Kristo. Hindi din natin pag-uusapan niya magiging tao niya rito. Di ba? Kasi pareho tayo naniniwala tao siya. Ayan. So, yan, malinaw yan. Baka Yeah, bro. i-deny Ano nyo mo pa na yan, yan? ha? Naaral mo na yan, Jude 1.5. Hindi nila alam yan. Kaso kahit mabasa na ang original, na mindset na sila, na brainwash na sila, no? Wala na silang pakialam dyan. Basta yung sinabi lang ng ministro namin, yun na yun. Kahit original pa yan. Kunyari, Diba? ito pa, bigyan Ganun- pa kita ng ganun isang yan. verse. Yun po, may inaalala ko sa na ako'y tao na nagsasalaysay sa inyo ng katotohanan na galing sa Diyos. Yun. Actually, bro, Oh. yung tao, meron One kaming just doktrina na si Kristo ang Ano perfectong... po yun, na kumbaga yung sarili niya rin yung kausap niya? Hindi bro, makinig ka bro. Pag narinig mo ako bro, di mo isipin sarili niya, kausap niya. Kasi sabi ko sa'yo bro, meron kaming doktrina na si Kristo ang perfectong tao. Correct. Siya yung, siya yung panganay Tama po bro. yan, tama po yan. So meron kaming ganyang aral bro, na tao si Kristo, perfecto pa nga, perfectong tao. Yung tinatawag na kinosis, pagpapakumbaba niya, kahit siya Diyos, nagkatawan tao siya, kinosis yun bro. Tsaka yung tinatawag na dual nature, alam mo yung dual nature? From the term Hypostatic, dual, yun. o dual, Dual dalawa. nature po. Saan po Yes. Dual mabasa yung nature, Hypos- mababasa natin yan dito, sa ano? Hypostatic Sa- yun. Colossus Saan po 1, mababasa yan? Colossus 2:9. Mababasa mo yung dalawang nature doon. Nature kasi yung God dito, hindi to parang deity. Basahin ko ha. So dalawa yung na-mention na nature, isang finite at isang infinite, or infinite and saka finite. Basahin ko ha. Colossians 2:9. Kaya naniniwala kami diyan, bro. Kaya nga sa Eucharist, body, Sige po. blood, soul, and divinity. So basahin ko ha. Sige po. Dito, Hoti and Asto. May Tagalog po yan Katoiki. kasi hindi Bro, po. sorry, pakinggan mo sorry. muna, bro. Ay, Kasi ang Tagalog gagawin mo sa'yo, na. bro, ang gagawin kasi dyan, i-explain sa'yo, bro, original na nga tayo eh. Kasi explain sa'yo. Diba ako, sabihin nyo, maling-maling salin na naman eh. Diba? Para Tayo wala dyan. na kayo takbuhan na maling salin. Kasi sasabihin, maling salin yan. Eh, sabi mo ba ang maling salin ng original? O sige, Uncle, basa. Hindi, i-explain ko naman sa Tagalog. Sabi dito, for Oh. in Him dwells all the fullness of the deity. Pag sinabing deity, divine nature. Deity. In bodily, somaticos, dalawa.
Meron siyang human body, then meron siyang theotetos. Kasi yung theotetos, divine nature. Hindi sinabing Diyos, kundi divine nature, deity mismo. So meron siyang dalawang nature ang Sa inyo na rin po nanggaling na hindi siya Diyos. May sinabi ako hindi siya Diyos. May ganun ba sinabi ko? Apo, kakasabi nyo lang po. Asan? Kakasabi nyo lang po. Asan? Deity nga sinabi ko. Deity. Ay. Pag sinabi deity bro, hindi Diyos? Ano Tagalog Hindi ng po, deity kayo bro? po yung nagsabi. Ano yung Tagalog ng deity? Bro, hindi siya Diyos. Theotetos. Palaboys. Nag-aral ka ba ng fallacies mo? Mga logical fallacies? Palaboy. Theotetos nga, divine. Deity. Binubulungan ka na ng masamang tanong lang sa'yo, elemento. Iba din Tanong ko lang narinig mo. palaboy sa, wait lang, sister. Nag-aral ka ba ng mga logical fallacies? Nag-aral ka? Strawman yan, hindi, strawman. Hindi po eh. So, bro, yung strawman, isa sa logical fallacies. Yung strawman, bro, wag mong baguhin yung konteksto nung sinasabi nung kausap mo. Kasi yung context niya, Yeah. both man and God. So, kung yun yung context niya, hindi mo pwedeng baguhin yun. Tagalogin ko na nga lang, Uncle. Ba, hindi niya na ano. Sige, tatagalogin ko. Try ko. Sige, i-ano sa Tagalog. Kasi gusto ko sana yung mas clear sana. Greek, tas English. Kasi hindi naintindihan. Di ba wala kang alam, bro? Ba't ka Tagalogin ko. nakikipagtalo? Dapat nakikinig ka lang kasi hindi mo alam. Babasahin ko ha. Sapagkat sa kaniya. Possessive yan. Sapagkat sa kanya. Pagmamayari niya sa kanya. Naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. O dalawa. Nagsasama yung pagka-Diyos niya at yung katawan niya in one person sa kaniya. Without separation in one person. Ayan, nakasulat yan. No? Dalawa, ilan ba na-mention? Deity, then human nature. Tomatikos. Dalawa yan. Oo. Ikaw ba, may deity ka ba, bro? May pagmamayari ka bang deity? Ano po Wala. yung DT kuya? Deity, pagka-Diyos, bro. Wala. Yes. Sa kanya, Ay, sa ayan, Greek kanya. na nga eh. Greek na nga. Greek nga yung binabasa Theotetos. sa'yo, bro. Theotetos Para maintindihan yan. mo. So hindi yan sasabihin nyo na yung God the Father yan kasi deity yan, hindi yan mismo na parang persona. Hindi Theos ang binigay dyan, kundi Theotetos, ibig sabihin deity, nature of God, then nature of man, somatikos. Kaya Diba? ako magtanong kay Balaboy. Opo. Hello po. Nagbabasa ka ng Bible? Ano po? Nagbabasa ka ng Bible? Opo, pero pagdating sa pagsasaulo, hindi ako ganun ka Dulo daw. Ganda may nabili. Sige lang. So yun, no? So wala talaga. So tayo, may mababasa tayo. Letra por letra na. Pero i-deny pa nila yan. Letra Dual por letra, nature, si Cristo, dual nature, human and divine. human and May divine. mababasa rin tayo. Pinapanginoon, Letra ginawa por pong letra, Panginoon ng Diyos. Theos Christos. O ganito, sabi mo ginawang Panginoon. O, diyan tayo ha. Opo. Kailan siya ginawang Panginoon? Nung pinanganak siya o bago siya pinanganak? O nung malaki na siya? Basta yun po yung pagkakaalala. Hindi tayo pwede sa ko. basta-basta rito, bro. Basta naman yan. Ano Yung sagot ka sa amin dito? pagkakaalala Basta ko. ba? Bro, nung tinanong mo kami, sumagot mo kami, basta, yan ha. Alam mo yung salitang basta, hindi ka sigurado. Opo, pero dyan. alam niyo po yung talata na yan. So ulitin ko yung tanong, Yes. bro, Ulitin ko Alam yung niyo tanong po. muna. Ano Wait, pong wait lang, talata wait lang. yun Wait, kung- bro, kung please. yes? Focus. Uulitin May ko lang nagsabi yung po na tanong ko. yes daw po alam. Bro, mamaya ka na tumalon, bro. Kasi ang Hindi po, ginagawa gusto mo, ko po kasi nililigaw. malaman eh. Bro, Kung saan- nililigaw kung mo saan siya- kasi. Kung Either saan alam siya namin sa naging- hindi namin alam, ang Pinapanginoon. tinatanong ko sa iyo, pakisagot. Ang tanong ko sa iyo, simple na. Bakit ka muna bro? Maya mo na Kailan- intindihin. Kailan naging Panginoon si Kristo? Nung Okay lang siya'y po, pinanganak o nung siya'y malaki na o naipako sa cross? Alin dyan? Kailan po? Hindi ko po maalala eh. Hindi na. Ang hirap sa inyo, guys. INC kayo. Kami maliligtas. Wala kaming alam pala. Ano ba yan? Yun po. Paano Gusto ko ka lang malaman maliligtas kung na wala kailan kayong siya alam, ginawang bro? pinapanginoon.
Ginawa nga siyang Panginoon ayon sa talata na Kailan sinasabi po? mo. Kailan nga siya ginawang Panginoon? Kailan Yun po? yung tanong namin sa'yo. Meron dapat specific na ano na time frame. Ibig sabihin kasi po, may gawa. gumawa sa kanya na Panginoon. Ano po yun yung sarili niya po? Bro, tinatanong kita bro eh. Sabi mo ginawa siyang Panginoon. Di ba? O, ayon sa talata. Kasi hindi niya naintindihan yung talata eh. Yung ginawang Panginoon. So, since ginawa siyang Panginoon para sa inyo, ginawa lang talaga siyang Panginoon. Ganun lang yun. So, kailan siya ginawang Panginoon ayon sa aral Sino niyo? po yung gumawa sa kanyang Panginoon? Bro, pakisagot naman bro. Ganito yan. Kasi po yung... Dahil ba di niya yung masagot, Biblia po Angel? kasi talaga yan. Ano po yan? Malalim po yan. Matalinaga. Oh, mataling haga yan. Ano Wow, po, hindi po tumatalinaga. talaga Talaga ang galing. Tindahan nyo ng mga wala sa loob. Wala sa tulay na Iglesia ni Cristo. Melvin, i-mute lang kita saglit ha. Malakas na yung mga motor bro ha. Pasensya na po, pasensya na po. Ay, mamumute po ako. So, Hindi, si Melvin, bro. hindi si Melvin. Melvin Ay, na ba alam ko. pangalan mo ngayon bro? Ikaw na ba si Melvin? Okay, sorry na, sorry. Uy, Ikaw na, ako. Melvin, Focus, pala bro, pangalan mo. focus. Nawala ka sa focus. Focus ka kasi bro, focus ka ba? Focus. Doon sinabi mo bro kasi Focus, gusto ko focus. maintindihan. Ginawang Panginoon si Kristo. Sige, granted, given. Kailan siya ginawang Panginoon? In time. Before siya pinanganak? Sino yung gumawa ng Panginoon sa kanya? Bro, sasagutin mo ba ako? Hindi. Hindi ko po kasi maalala. ang tanong ko sa'yo, bro, kasi aral niyo yan, tinatanong ko, aral niyo. Di ba? Kung aral mo at hindi mo alam, umalis ka na dyan, bro. Ibig sabihin, wala ka natututunan. Layas na dyan sa INC, bro. Di ba? Dapat alam mo kung kailan. Dapat aral nyo. Aral nyo yan. Eh. Kami, aral namin, alam namin. Eh. Di ba? Aral nyo, di nyo alam. Kasi yan talaga na ano eh. Parang, kasi po yan, pinag-aaralan talaga yan ng ano, yung mga nakikipag-debate. Ako po kasi hindi ako mahilig Ay, hindi makipag-debate. po kami nakikipag-debate dito. Wala po kami. Pag nag-aral kami, nakikipag-debate kagad. Hindi ganon. Diba? Ayun po, nag-aaral Yung talaga sa inyo kayo. kasi bro, sabi nyo, magsuri. Tapos tinanong kita, nagsusuri ka ba sa Iglesia ni Cristo? Sabi mo, oo. Di pa pala tapos magsuri, Uncle. Umanib Eh, na. di ka pa pala tapos nagsuri. Hindi, Umanib ka na. napagsuri naman po ako eh. Halos lahat Oh. po ng, ano po no, Catholic? Yes. So, ibig sabihin, Catholic po. ano ba yung inaral mo sa... Ano yung nasuri mo sa INC, dinuguan bro? po, sa dinuguan, gano'n. Ano Dinuguan, ano, okay, Uncle Boy. Go ahead. Hindi, doon na sa pagka-Diyos niya, ay sa pagka-Panginoon niya, bro. Ano siya, bro? Ginawa sa siyang dinuguan, yung bawal tanggap mo, pagkain. bro, yung pagiging Panginoon or yung lordship ni Jesus Christ ay Lord of Lords, Panginoon ng mga Panginoon. Tanggap mo yan, Revelation 17:14. Eh di Panginoon hindi, ng hindi mga na Panginoon. Panginoon si... No, 14:17, hindi na Panginoon ng Panginoong Diyos Ama, no? Oo, kasi Panginoon, Kasi si Kristo singular. na yung Panginoon Tapos ng ng pangalan, no? Panginoon ng Diba? mga Panginoon. Oh, di Panginoon din Parang siya. ngayon, Ama. Revelation Parang hari 17. ng mga hari, gano'n. Hindi, ito, Oo, Panginoon hari man siya na tayo. Mm. Paano yon? Panginoon siya ng mga Panginoon. Titulo ng Diyos kasi Okay. yung Panginoon ng mga Panginoon, bro. Dati pa, Old Testament pa. Deuteronomy 10:17, Panginoon ng mga Panginoon yung si Yahweh. Then sa Revelation, basahin ko ang Panginoon ng mga Panginoon dito, bro, si Kristo. Tapos ginawang Panginoon lang. Pero yung ginawang Panginoon sa kanya, pagiging Panginoon ng Diyos to, bro. Yung one Lord na wala nang ibang Lord. Kasi yung ibang Lord, lower lords lang. Kunyari, landlords, ganun. Mga lower landlords. Basahin ko So dito, sabi dito, paikipagdigma ang mga ito laban sa kordero, alay, ostya, na sila'y dadaigin ng kordero, sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. At ang kasama niya ay tinawag na mga hinirang at tapat. Panginoon ng mga Panginoon si Kristo, bro. Paano yan? So, pantay siya ng Diyos. Oh, Ano kailan po? siya ginawang Panginoon? Eh, sabi ng isang INC dito na kaibigan ko, eh, ginawa daw Panginoon si Kristo, no? Nung siya'y ipinako sa cross. Tama ba, Palaboy? Yan ang aral ng INC. Tama po ba yan? Eh, Hindi ko mali po, ko sa'yo. Kaya ano, nga nagtatanong kasi
Yun kasi yung mga aral ng INC bro eh. Madalas kami nakikipag-usap sa mga INC rito at ang sinabi, ginawang Panginoon si Kristo nung siya'y pinako sa cross. At doon siya naging Panginoon. Problema, Sige po, Angel. ganito na lang po. Pag-aaralan ko po, tapos babalikan ko po kayo. Okay yan, tol. Sana, Sige sana. Sana igabayan ka ng Diyos sa pag-aaral. Ngayon bro, ang tanong, kung ginawang Panginoon si Kristo, no? Ibig sabihin doon mo siya sasambahin kasi ginawa Hindi siyang po siya Panginoon. Panginoon ng mga Panginoon. Parang ang dating po sa inyo ay Diyos na. Tama Focus po ka ba? sa tanong ko Diyos bro yun. ha. Focus ka sa Deuteronomy. tanong Hindi, gusto ko pong maliwanagan para alam ko yung isasagot ko. Kaya nga, Yung- pakinggan mo maigi yung tanong ko para Ito po alam yung, mo yung isasagot tanong mo. ko muna. Yung Bro. Panginoon po ba, Panginoon ng Panginoon, yun po ang ibig sabihin nyo sa inyo ay Diyos. Tama po ba? Oo, kasi wala nang ibang Panginoon ng mga Panginoon. Anyways, Pag sinabi bro, kasi, ito yung tignan tanong- mo yung pagka-construct bro Panginoon, singular, ng mga Panginoon, plural. So isa lang yan, hindi pwedeng dalawa yan kasi lalabas niyan, Lords of Lords, parehas dapat plural yan. Pero hindi, singular. Lalabas Kasi niyan, mag-aaway yung Hindi ama lang. at anak. Kasi ang Panginoon, Panginoon ng mga Panginoon. Kasi parang, ano yan eh, yung, Ito bro ha. yung mga Basahin matataas natin na sa tao 1 dati. Timothy bro. Basahin natin 1 Timothy. The blessed 1 Timothy. no, Ganito, is the ganito po only kuya, hello po. content, Kaya babasahin the King mo of na, Angel, Kings. sige. Babasa Hello lang po. ako ng talata bro. No? Sige po. So Sige sabi po. dito, no, the blessed which is the God and only pontiff, the King of Kings and Lord of Lords. Diyos daw ang Lord of Lords at King of Kings. Pero ayon dito, sa Book of Revelation, kung ayon sa kay unang Timoteo, ang Diyos ang Lord of Lords at King of Kings, dito naman sa Revelation 17, no? Sabi dito, yung lamb, no? Or yung kordero, ito naman yung Lord of Lords. Basa tayo, no? For the lamb, he is the Lord of Lords. Nakalagay dito, he is the Lord of Lords and King of Kings. Nakalagay dito, bro. Letra por letra. So, sino kaya sa kanila Lord of Lords and King of Kings? Sino tinutukoy sa Bible na Panginoon ko at Diyos ko? Sino doon? May tumawag kay Uncle Nash. Ayun. Kasi bro, ito na lang, sagutin na lang Ayan. ito bro. Hello, okay ka hello na, mga Uncle? kuya. Hello po. Okay ka na, Uncle? Hello po. Ganito kasi yan bro. Ito na lang po. Yung sa Acts 2, Acts 2 kasi yan Mag-aaral bro. po ng mas ng pang-debate talaga. Tapos babalikan ko po kayo. Nice, Okay sana. lang po ba yun? Yes naman. Oo, gusto namin yan bro. Para po. may laban-laban ka din. Ayaw naman namin na sukuling kayo dito, di ba? Ayaw ko naman na... Challenge Kasi din yan kung- sa'yo bro. Oo, Pero challenge sana, talaga ito. hindi lang yan yung mapag-aralan mo, matagpuan mo talaga yung katotohanan bro, na Catholic talaga. Nasa tamang naman na po ako. Nasa katotohanan na po ako. Tingnan natin, tingnan Kasi natin. pagdating sa mga aral ng Katolik, talagang sablay po. Kabisado mo na yung aral ng Catholic bro? Okay po. Doon pa lang po. Basta Pero marami tinatanong ko pong bro, sablay. kabisado mo na ba yung aral ng Catholic para sabi mo mali? Kabisado mo ba? Marami Maraming pong 300 sablay. doctrine bro, 300. Sama dogma tsaka minor doctrine, 300 plus. Kabisado mo lang yan bro, dami Sige nun po. bro. Pag-aaralan ko po ng mabuti. So huwag ka mo para nang balikan masyadong ko po makampante bro. Huwag ka mo nang masyadong makampante. kayo. Sige po, Hindi, mga hindi, kuya. hindi mo lang nakakatapat yung mga kagaya namin. Ganun lang isipin mo bro, hindi mo pa nakakatapat yung. Pero huwag mo mamaliitin Opo, yung ganun po. Catholic na hirap. Ganun din ako. Hindi nyo pa nakakatapat yung mga... Nakatapat na namin mas bro. magaling sa Lahat akin. ng bro, ilang ministro nyo na nakadebate. Ay, si Angel na, ipagdebate sa ministro to. Pwede Yan. pala, Ilang boys, ministro pwede niya na- pwede mag, Ito, sister ha. pwede, Ilang ministro mayroon niya na yung ako. nakadebate Yan, ko ha. ate. Ay, madam. Kaya huwag niyo nang isipin na hindi namin nakatapat. Mga ministro nyo kadebate. Sa sinas... Opo. Sa sinasabi mo debate na po, pala, maraming boys. debate na po kung napanood na talagang... Sa sinasabi mo pala, boys, na ano, yung
hindi mo ano yung aral ng Katoliko, parang in-scratch mo. Bago mo siya i-scratch, o bago mo siya gawin basura sa buhay mo, search ka muna. Kasi Opo. nakalagay sa Bible eh. Bago mo maririnig, bago mo paniwalaan yung mga salita, tuklasin mo kung totoo. Huwag yung maniniwala ka kasi ang tawag sa'yo nasa Biblia ay sa Doon pala po kamangmang. sa ano, Ganyan. sa debate po sa Kaya mga wag mo, YouTube. wag ka magbitiw ng salita Sige, na ganito. naririnig mo lang. Kagaya sister, ng wait lang sinasabi po, ng sister. kausap mo. Talagang Wait lang po, sister So ganito, Napakalalayo. palaboys, yung debate sa YouTube, diba? Kami, may mga debate kami na sa YouTube din. Ang point dito, sinong ministro nyo gusto mong panoorin ko yung debate sa YouTube? Si Ventilasyon bro, tsaka si Alvin Ventilasyon, Gitamundok, napanood mo? Alvin Gitamundok. Tinalo ni Alvin Gitamundok si Ventilasyon eh. Oo, durog. Kahit nung Durog last, si Ventilasyon dun eh. Puro yung Napanood puro mo na yan? sigaw po. Yung Napanood puro mo na sigaw. yun. Sige. Napanood mo na Yung yun. puro yung puro Napanood sigaw mo yun. po. Kaya nga napanood mo na yun kay Alvin Gitamundok. Si kay Kadyo Ventilasyon po. Ulitin ko yung tanong ko, napanood mo ba o hindi? Panood Yung mo? alin po ba? Ayun Kaya lang. kita mo, sagot ka ng sagot, di mo pala lang sinasabi namin. Si Jose Ventilasyon, tsaka si Alvin Gitamundok, napanood mo ba yung debate nila? Ay yung Ulitin ko, Kaya, napanood mo o hindi? Kasi isang beses lang lang po nagdebate yan. gusto kasing maliwanagan kung sino si Isang Gita Mundok. beses lang nagdebate yan. Napanood mo ba o hindi? Sabi mo lang sa amin. Catholic yan bro. Yung Ventilasyon Gita Bundok. Yung ano yung you fail yung ganun. Sige, napanood mo. Tama po ba Napanood yung mo you fail? Please, pakisagot. Napanood mo o hindi? You Tinatanong failed. ko lang po kung Past tense bro, failed, hindi fail. You failed. Yan. Napanood mo nga. Ayun, Hirap kausap. panisigaw. Hirap kausap. Hindi sumasagot. Sumagot ka bro, kasi sa nagtatanong bro, ulit-ulit ka parang sila Oo nga yan, po. plaka yan. Para kasi tayo sirang plaka dito eh. Sagutin mo yung tanong niya bro. Bro, Para matapos. simple lang yung tanong ko sa'yo kanina pa. Napanood mo ba o hindi? Tinatanong ko nga po kung sino doon si Gita Bundok. Si Gita Bundok, siya yung yung moderator. Yung naman. Yung nakadebate ni Jose. Ba't minumute ako? Bro, kasi sumasapaw ka. Simple lang yung tanong ko, bro. Ang ginagawa mo Hindi naman po komplikado. sumasapaw kayo eh. Ay, Kasi sumasapaw ka na. nagtatanong ako kung sino Sumapaw ka na bro. Kaya yung sasapaw Gita ka. Bundok. Kakasapaw mo Ulit. lang eh. Bro, ulitin ko yung tanong sa'yo ha. Tingnan nyo Pag ha, isang sasagot daang ako. beses na Sige. to ha. Mamaya ka na sumapaw, bro. Pang 100 beses na yung tanong ko. Napanood mo ba Sige. o hindi? Sige, tanong po, tanong. Napanood mo ba o hindi? Sino po doon si Gita Bundok? Yung kadebate ni Jose, anak ng kagaw ka, napanood mo o hindi? Saglit nga po, search ko muna si Gita Bundok. Gitamundok bro, Gitamundok bro. Bumaba ka na, buisit ka. Wala, hindi niya masagot bro. Baka hindi niya napanood yun, search pa niya. Actually, panalo talaga si Kuya Wala. Alvin doon. Kahit yung last, Wala yung siyang last alam. na oras, Wala siyang alam, idol. Wala siyang yung alam. mga huling oras na, hindi niya na talaga ayaw windang na. Kasi pinipilit niya talagang ipitin si Kuya Alvin eh. As in, pinipilit niya. Kaso, wala Hindi kasi na. tatanungin ko sana, Angel, kung napanood mo, kasi nasabi mo na nanalo sa debate, o ano yung pinanalo ni Gita Mundok doon? Ano yung pinanalo ni Jose Ventilasyon doon? Wala. Diba? Ang ganda ng paninindigan ni ano doon, ni Kuya Alvin tol. Actually, same kami niya. Kasi angels talaga yan eh. Mga angels yung about yan kaya Felix Manalo. Ang ginawa diyan ni ano ni Joe Ventilasyon, nag-red herring. Alam mo yung red herring red fallacy? Kaso Pinapatunayan hindi niya, nga nag-aaral mali yung ng Trinity. fallacies to, Angel eh. Mm. Hindi nag-aaral ng logical. Kaya nga, sabi nga ng isang debater nila, hindi sila nagbe-base sa logic. Anak ng kagaw talaga itong mga aliens yun. Ay, ako, magkwento ko niyan. Ang nangyari doon, ako, judge ako, neutral. Dapat mag-focus siya sa paksa. Ang ginawa niya, Angel, pinapamalian niya yung Trinity. Another topic yun. Tsaka sinabi talaga ni Kuya Alvin yung sabi niya, ano ba topic natin? Trinity ba? Ginanyan niya yan eh. Nung pala, dinadivert niya into Trinity, hindi naman yun yung paksa. Dapat ang paksa, kung Bungol ano yung, talaga mga kung ayos biblical ba or talagang propesya siya, no? Na siya yung ganyan anghel sila sa sikatan ng kaengot. araw. Oh.
Kasi nga naiipit nga si ventilasyon kaya kailangan tumakbo ng ibang topic, ibang tema. Naipit man eh. Naipit man. Di ba? Kaya ibang tema. Oh. Shout out uncle sa ano sa 128,000. Sinabi ko na nga kay Uncle Boy, lakas nung pamingwit natin eh. Lambat natin eh. Sayang nila eh. Ayan o. Kaso wala bang umaakit uncle. Paano yan? Natakot man. Nakita nila paano nabugbog yung isa dito eh. Ay, mali yan. Kinakabahan man, kabado man. Kaya, yung ginawa kasi siyang Panginoon dyan, ano yan, enthronement ang tawag dyan. Sa Eto paano nga, paraan Gael. enthronement in relation sa tao. Ang maganda kasi, pag sinabi niyang sinamba si Kristo kasi ginawa siyang Panginoon. Kailan siya ginawa Panginoon? Kaya sabi ng ibang INC, ginawa siyang Panginoon nung siya ipinako sa cross. So, ibig sabihin, doon mo lang siya sasambahin kasi doon pa lang siya naging Panginoon. Paano kung hindi pa siya Panginoon, bawal mo siyang sambahin? Sabi nila, oo. Oh. Di yari. Oo. Tsaka Talo. sa John 13, alam ko, tinawag na siyang Panginoon doon ng mga tao eh. Ang problema nga, sinamba nga si Kristo nung maliit pa. Kaya tanong sa kanila, paano Sinamba naging ng mga Panginoon? hari. Oo. Maliit John pa lang siya. 13. Sinamba ng mga hari. Ay, si Basahin ko, Mary's Uncle, daughter, John welcome 13. po. Ay, si madam mo. Welcome po, Tingnan natin, welcome. Hello. Welcome po sa live, welcome po. Ay, si Ang madam mo. tiyaga mo talaga, Nash. Tatatawa nga lang kayo Naaaliw ko kanina sa pa. inyo kahit nakikinig lang ako eh. Nanood Anyway. kasi nanood ka ng concert ni Bruno Mars. Hindi. Binivisit ko lang yung mga kaibigan ko eh. Oo, ikaw talaga. Matyaga ka. Tsaka si Boy, lahat kayo, grabe kayo. Anyway, nag-invite kasi si Benj kaya umakit ako, nakakaya naman kay Benj eh. Pero I'll take this opportunity. Benj, meron akong libro yung padadali sa'yo kaya lang 3 buwan bago dumating. Wow. Ayun, no? Oh, ayos po. Sige po. Oo, ang ganda ng mga kalat ni madam sa akin, gamit na gamit. Ay, thank you pala, madam, sa book na binigay mo. Oh, at least Actually, napakinabangan binabasa nyo. ko. Ay talaga. Oo. Kayo na lang mag-relay sa amin. Kasi medyo hindi na kaya ng aking utak. Tsaka time. Busy sa apo at kung ano-anong gawain sa simbahan. Opo. Anyway, but I'm very happy to hear you always. Yan, di ba sabi ko, vitamin, ano kayo? Vitamins ba kayo? Kasi you're our source of energy. Naks! Yun, no? Ayun. Kumain Ako tinatanong po. ko po ang mga INC kasi kung anong vitamins nila. Ang tanong ko, ano vitamins mo? Pag sinabi nila, gusto ko kasing malaman eh. Baka mainom ng anak ko, mahirap na. Ayun. Ayan. So kung ano, bababa na rin ako para may yan. Oh, sis. Sige po. Salamat po, sister. Okay po. Okay. Thank you. Stress pa si madam dito sa taas pagka dito siya. Ay, hindi. Nakikinig naman ako sa inyo talaga. Kahit nag-drive siya, basta makinig ako, nakakatuwa naman. Ayun. Marami. Tiyagaan nyo talaga. Sino yung huli? Si Palaboy? Palaboys? Grabe. Weird eh. Sorry ha. Ang weird po. Napaka-weird. Oo. Ganyan po sila ka-weirdo. O siya, go on. Na makinig lang Sige ako. po. Salamat. Pwede ko bang maramdaman yung binababa ako? Paano ba yung binababa? Sige nga. Sige po. Ako na lang, sister. Sige nga. Alalayan nyo nga ako. Thank you. Ayan. Thank you. Ayun. Ayan, oh. So, welcome kayo dito, guys, sa mga gusto pa magtanong. Uncle Boy, take charge. Kaya lang ako. Ano yan, actually, yung ano na yan, Uncle, may kinalaman niya sa Christocentric. Yung ginawang Panginoon. Kasi, di ba, later na siya nag-assume ng human nature, pero yung Kristo na God and man,
siya pa rin siya ang mamamagitan sa lahat ng tao. So bago nyo kilalanin yung Panginoon ng Ama, bago nyo makarelasyong bilang Panginoon ng Ama, dadaan muna kayo kay Kristo. Tsaka iyan patungkol yan sa church na sabi ni Kristo, gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. So yung mga unbelievers, bandang huli, magkakaroon na sila ng relation kay Jesus Christ bilang Lord. Kasi pinapalaya na sila sa kasalanan through redemption, di ba? So, hindi yan na parang kamakailan lang siya Panginoon. Kamakailan lang siya Panginoon ng mga taong tatalikuran na si Satanas at pupunta na kay Kristo. Pero yung pagiging Panginoon niya, no? Doon pa lang sa langit, Panginoon na siya sa langit. Sinasamba na siya ng mga anghel doon. No? At same siya ng pagiging Panginoon ng Ama, na Panginoon ng mga Panginoon. So kung ano yung pagiging Panginoon ng Father, ganun din ang pagiging Panginoon ng Son. 'Di ba? Pero yung sinasabi na ginawang Panginoon, ang parallel niyan dun sa Psalms 110 verse 1. Sinabi doon ni David, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa kanan ko. 'Di ba? Enthronement 'yon, no? Na papasukuin ng Ama ang lahat ng kaaway sa ilalim ng paanan ni Kristo, at si Kristo, no, papasuko din niya sa Ama ang lahat ng mga bagay. Pati siya papailalim din sa Ama bilang anak. Ganun lang 'yan, kasimple, no? So lahat na yata ng anggulo ginagawa nila, kinukuha nila sa Bible para lang i-down ang pagiging ang dignidad ni Kristo bilang Diyos. No, gawin siyang mas mababa. Mas mababang uri. Basta ganun yung ginagawa nila, ganun yung gusto nila ma-achieve na ipangaral sa tao. Which is nandito tayo para hindi sila magtagumpay sa ganung klaseng aral na lalasunin nila yung katotohanan, di ba? Gaya niya, nalason na siya. Tapos napaka-confidence talaga niya na nasa tama na daw siya. Grabe, no? Grabe yung confident ng mga tao na to. So yun na, sige, okay na yan. Kaya tayo ng dito. So sa mga iba pang mga gustong magtanong dyan, guys, no, akyat lang po. Ito, may mga nagre-request. So mag-invite na lang din ako. Isa-isayin ko to, ha. So nasa inyo, guys, kung i-decline nyo, basta nag-invite ako. Lalo sa mga hindi ko masyadong kakilala. Ako na lang magtanong, Idol. Sige po, madam. Maririnig din nila yung sagot mo kung ano ba yung katotohanan. Di ba kasi pag nagdadasal tayo, kailangan nandyan yung Holy Spirit para magbasbas para Yes mabush yung natin yung prayer. So, ang tanong ko, para marinig din ng mga viewers natin, 63 million viewers. Shout out po sa inyo. How to connect to human to the Holy Spirit para ma-boost yung kanyang prayer. Paano ba siya mag-connect? Para maintindihan ng iba na ang iba kasi panalangin naman ako ng panalangin. Bakit wala naman ganito ganyan. Kaya nagagawa nila yung gusto nila kasi yung panalangin daw nila wala naman. Yun ang importante. Actually, dinidinig naman ng Diyos yung mga dasal natin or tinutupad niya na hindi natin namamalayan. Pero minsan, hindi lahat ng hiling mo, hindi niya yun lagi ibibigay. Kasi, ang kailangan niyang ibigay kung ano yung makakabuti sa'yo. Kung ano yung alam niyang makakabuti sa'yo. So, halimbawa, Uncle, humiling ka ng ice cream. Binigay niya, halo-halo. Ganun. Binibigay niya yung best na para sa iyo, 'di ba? So, pwede rin tayo manalangin sa banal na Espiritu Santo, no? Pwede tayo malamig, ice cream. No, binigay niya, malamig din, halo-halo. Same lang na preskohan ka. Actually, ang banal na Espiritu Santo ang magtulak sa atin para manalangin. Pababasa niyo yan sa Galatians 4:5, sabi dito, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, 'di ba? Ama. So tinuturuan tayo ng banal na Espiritu Santo maging anak ng Diyos dahil inaari tayo ng anak maging anak ng Diyos. Kinukuha tayo ng Diyos, no.
At yung pagdadasal, iyan talaga yung pinaka-regalo ng Diyos sa tao na wala sa iba. Na may kakayahan tayong kilalanin siya kahit hindi intellectual. Yung pananampalataya, kung mapansin nyo, bata lang marunong nang magdasal. Diba? Marunong na silang magdasal pag nalalaman nila ano yan eh? Fides infusa. Ibig sabihin, itinanong talaga yung pananampalataya doon may pag-un sa Diyos. Hindi kayo ng mga hayop, wala silang church. Diba? Yung mga hayop, wala eh. Wala silang spiritual nature. So tayo kasi yung sa imahe ng Diyos eh, diba? So yun yung satisfaction ng ating kaluluwa, yung pagdadasal. Actually, napakahirap niyan eh, magdasal. Pero dahil nga sa tulong ng Espiritu Santo, nagagawa nating magdasal, makipag-usap sa Diyos. Kasi yan yung way. Anytime pwede mong kausapin ang Diyos. Mararamdaman mo talaga na omnipresent siya, nasa lahat siya, di ba? Anytime pwede magdasal, makilala. So, yun, no? Kausapin nyo siya bilang anak kayo, tas bilang tatay nyo siya. Ganun naman makipag-usap yan eh. Makikipag-usap tayo bilang anak. Hindi tayo mag-uutos na parang meron tayong genie na inuutusan Parang merong patado, no? Parang ano? Oo, parang mag-uutos ka ba na kailangan, Lord, kailangan bukas may kotse na ako. O hindi naman ganun eh. 'Di ba? Malay mo, Pero- bigyan ka muna ng bike. Ano yung genie? Ayun ang hindi maintindihan. Karamihan naman ayon sa experience. Karamihan naman hindi nila maintindihan kung nasaan yung Diyos sa buhay nila. Hindi nila maintindihan kung ano ba talaga. Kaya maraming tao ngayon na go lang. Hindi nila alam yung pinupuntahan nila. Hindi nila alam kung ano yung pupuntahan Actually, nila. guys, sa Nagpapakaro totoo pa lang. lang, no? Nagpapakaro pa. Go! Actually, guys, Oo. speaking ng kotse. Yung inihiling mo kotse, pero hindi mo naisip na may ibinigay na siya sa'yo. Ano yung ibinigay mo sa kanya? May kakayahan kang kausapin siya. Yung ganong klaseng kakayahan, mas dakila pa yun kaysa sa kotse, guys. Yung may kakayahan kang kausapin siya anytime, may kakayahan kang hanapin siya. Saliksikin siya. Yun, guys. Anong mas mahalaga? Kotse, kayamanan, o yung ibinigay niya sa'yo? Na, kasi sa ano guys, sa NASA, yung pagnanasa natin, yung desire natin, yung kotse, hindi naman siya masama. Pero iyan ay desire ng ating laman. Para tustusan yung pangangailangan natin bilang tao. Pero yung spiritual desire, ang ibinibigay sa iyo ng Diyos, yung kanyang sarili. Hinihingi mo kotse, pero yung binigay niya sa iyo, yung dakila na binigay niya sa iyo, ibinigay niya yung bugtong na anak niya sa iyo. Sino man sa kanya sumampalataya, maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, yun yung agape. Kaya nga ang pagmamahal ng Higit Diyos. sa lahat, no? Higit Yes. sa lahat. Kunyari, ang ibang tao nagtatampo. Lord, hindi mo naman ako pinapayaman. Sila mayaman man sila, ako hindi naman ako mayaman. Hindi mo alam yung estado mo sa estado ng mayaman, mas dakila yung estado mo. Mas mapalad yung estado mo. Kasi yung estado ng mayaman, marami nga siyang material na bagay, pero hindi na niya wala na siyang kakayahan makipag-usap sa Diyos. Marahil baka napapalayo na siya sa Diyos, hindi natin alam. Pero hindi naman lahat ng mayaman. Maraming mayayaman, mababait. Pero wag niyo lagi kakainggitan na sila may ganto, sila may ganyan. Tandaan natin guys, no? Ito mga monk. Meron mga mayayaman na tao, tinatalikuran nila yung kayamanan nila, nagiging niyayakap nila yung kahirapan dahil natagpuan na nila ang tunay na kaligayahan. Ano yung tunay na kaligayahan na meron sila? Yun yung makasama ang Diyos. Maraming ganyan na mga monk, tinatalikuran nila yung yaman, nagiging
niyayakap ang kahirapan habang kasama ang Diyos sa buhay nila. Ang binibigay ng Diyos sa atin, yung kanyang sarili. Hindi kita binigyan ng kotse, pero ang binigay ko sa'yo, ako mismo. Ako mismo yung binigay ko sa'yo. Creation yan, yung hinihingi mo, material, ang ibinigay ko sa'yo, creator. Ako mismo ang binibigay ko sa'yo. So, ano pang irereklamo natin? Wala ka nang irereklamo dun. Lahat ng material na bagay, anytime, pwede mo yung iwanan pag namatay ka. Pero ang binigay sa'yo ni Kristo, yung kanyang sarili, hindi mahihiwalay kahit ang kamatayan. Basahin ko ha. So, at syempre, yung pangangailangan natin sa buhay, pag nagdasal ka, isipin mo na ipro-provide niya yan. Kailangan mo lang din kumilos. Siyempre, faith with work, pray with work, kilos ka din. May paka naman, binigyan ka pa. Yung iba nga, walang pa, kumikilos. Diba? Oo, kasi faith without do is nothing naman. Oo. So, siyempre, pag nagdasal ka, gusto ko ng kotse, Lord. Kasi, pag Lord, trabaho ka, diba? Magdasal ka, diyan nakagan yung kotse sa baba. Diba? Ang gusto siguro, nandyan na lahat. Hindi, andyan naman na lahat eh. Actually, yung binibigay niya, tingnan nyo ito ha. Pakita natin. Yung kotse pwedeng tamaan ng kidlat yan eh. Masunog yan eh. Tamaan ng, mabagsakan ng puno yan. Wala na yan. Mabulok yan eh. Di ba? Kalawangin yan guys, no? So basahin natin ito. Roma 8, talatang 38-39. Sapagkat, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ay hindi tayo kayang ihiwalay sa Diyos. Sa verse 39, in-advance ko na, sinorkat ko na, no? Hindi kagaya ng mga pinupundar mo, mga minamahal mong kagamitan. Pagdating ng kamatayan, iiwanan mo lahat yan. Diba? Samantalang ang Diyos, kahit ang kamatayan, kasama mo ko. Ito yung binigay ko sa'yo. Ang pagmamahal ko sa'yo ay ang aking bugtong na anak. Which is, ano yan? One substance lang yan. Kaya nga agape yan, self-giving, pagbibigay ng kanyang sarili sa tao. So hindi nila na-appreciate yun, guys, no? Mas gusto nilang ma-appreciate yung mga material na bagay. Mas hinahanap nila yun. Samantalang ang daming tao na nakita nila ang tunay na kaligayahan, hindi pala ang material na bagay. Mas nakita nila ang kaligayahan sa pagdadasal. 'Di ba? Sa pagsamba. Kasi sumasamba tayo hindi para sa benefit ng Diyos lang, hindi. Sumasamba tayo ayon sa benepisyo natin. Kaya tayo sumasamba kasi spiritual tayo at iyon ang katotohanan na tayo ay naghahanap ng Diyos. Pangangailangan natin yun, yung pagsamba natin. Okay? So, iyon yung isipin natin guys, no? Yung material na bagay, hindi ipagdadamot sa'yo ng Diyos yan. Pero minsan, parang iniisip mo na pinabayaan ka na ng Diyos, di ba? Na wala na, no? Parang feeling mo, walang Diyos. Mali. Guys, no? So, walang mayaman, walang mahirap sa totoo lang. Kasi, yung buong mundo, binigay yan lahat para sa tao yan. Hindi naman kailangan ng Diyos ang mundo. Diba? Kasi, siya lang ang lumikha sa mundo. Diba? Kahit walang mundo, andyan na siya, nag-exist na siya. So, binigay yan para sa ating lahat. Ngayon, kaya lang kasi hindi nagkaroon ng pantay-pantay na pagkakahati-hati kasi yan naman yung tao. Ganyan yung tao eh. Desisyon ng tao yan. Pinabayaan lang din ng Diyos na magkaganyan-ganyan para magtulong-tulungan tayo. Merong mayaman, merong mahirap. So ikaw, kailangan mong magtrabaho, kailanganin mo yung mayaman. Yung mayaman naman, kailanganin niya yung mahirap. Pero yung mga mayayaman, meron silang obligasyon, banal na obligasyon sa mga taong mahihirap. Actually, sa morality, pag yung mayayaman na to, hindi sila tumutulong sa mahihirap at sobrang yaman na nila, ninanakawan nila yung mahirap. As in, ninanakawan mo yung tao. Ganun yung level ng kasalanan mo. Kaya na impyerno yung rich man. Kasi ninanakawan niya si Lazaro. Hindi yun neutral, guys. Na porket hindi niya tinulungan,
Hindi rin niya sinuktan, hindi na kasalanan, hindi neutral, evil yun. Kasi expectation ng Diyos sa'yo malaki. Kasi malaki din yung biyayang nasa iyo. Kung maliit yung biyayang nasa iyo, anong i-expect? Wala ka nga eh. Kung wala ka rin maibigay. Diba? Tama. So, ganun yun guys, no? Ganun yung, ano dyan. So, yan. Salamat sa tanong, sister. Pwede ka pang ano. Sige. Baka may aakyat pa dyan. So yun yan, no, guys, no, magpasalamat tayo sa Diyos kasi tayo tao, hindi tayo daga. Doon pa lang magpasalamat ka na. May Diyos ka. 'Di ba? At nakatalaga ka sa Diyos. 'Di ba? Kung yung mga ibon nga kakain ng kain niya sa parang, di naman niya nagsasaka. Tayo pa tao, anak tayo ng Diyos. 'Di ba? Tingin niyo papabayaan tayo ng Diyos na bukas wala na akong makain Ganon. So pero syempre dahil nga under tayo ng original sin, kailangan natin magtrabaho. Galing pa nga yan kay Adan eh. Sabi ng Diyos na nagkasala. So dahil galing ka sa alabok ka rin kakain, no? Ay alabok no sa lupa, no? Magbubungkal ka ng lupa. Kailangan mo magtanim. Kailangan mo magtrabaho para which is yun yung akma sa estado natin ngayon, sa katawan natin ngayon. Pag hindi ka kumilos, pwede kang magkasakit. Kaya balance pa rin yan eh. 'Di ba? Pagka hindi ka kumilos, magiging sakitin ka. Kaya yun, no? Pero syempre sa dadating na paraiso, hindi ka na talaga magtatrabaho. Kasi rest yun eh, paradise. Doon na matatapos lahat ng takbo mo. Pero dito, yakapin nyo lang yung pagtatrabaho at paggawa ng mabuti. Magkasama yan at pagmamahal sa Diyos, no? At para ano yun yan eh. Siyempre, iba nga, nag-exercise pa, nag-gym pa. Ako nga, kailangan ko na rin mag-gym, di ba? So, ganun yung guys, no? Kailangan ko na rin mag-gin, Uncle. Oo, alam mo na mag-gin, Angel. Wag gin, Angel, ha? Hindi, pwede yun. Shot lang. Okay lang konti eh. Kasi sa atin, hindi naman sa atin sinasabi masama yung alak. Yung mga protestante lang na sasabi masama alak. Hindi masama yung alak, guys, no? Ang masama yung tao, nilalaklak, dinedede yung alak. Pero konti-konti lang. O sige ba, dinedede, Angel, eh, no? Ginawang pagkain yung alak mismo. Ano yan? Actually, sa mga Hudyo, banal yung alak, guys. Kasi galing siya sa nature. Diba? Paano siya biyaya sa ng Diyos. Kaya nga, yung alak, napakahalaga sa kasalan. Diba? Napakahalaga ng alak sa selebrasyon. Kasi biyaya siya ng Diyos. Kaya nga tinan nyo, yung alak at mana, isa sa mga kinikilalang mga banal or dakilang bagay na biyaya ng Diyos. Kagaya nung miraculous bread na galing sa langit, yung mana. Tapos yung wine, di ba? Hinigitan ni Kristo yan. Mas dakila yung si Kristo kasi kung ang wine, banal, at yung tinapay na galing sa langit, napakabanal talaga nun. Di ba? Yung sa atin, siya mismo, katawan niya mismo at dugo niya mismo yung natatanggap natin. Di ba? Hindi nila na-appreciate yun. No? Actually, yung mga ibang Katoliko, mas gusto nilang magparami ng pera sa trabaho tapos hindi na nagsimba. No, hindi na sila nagsisimba. Iba dyan, mga, hindi natin alam, siguro kasi, may mga protestante kasi, daldal ng daldal. No, naguguluhan na siguro. Ginawa na, mag-focus na lang sa trabaho, di ba? Ganyan yan, pero yun nga, nandito tayo para ipaalam sa kanila na andyan na yung hinihingi nyo eh. Kasi, ano yan, foretaste of glory. Yan ang patikim ng kalangitan. Di ba? Ano ba yung kotse sa kalangitan? Ano magagawin mo doon? Hindi ka naman magdadrive doon eh. Diba? So, kita nyo yung blessings na natatanggap natin, guys, no? Dapat ma-appreciate yan eh, ng tao. Diba? Hindi yung pagka nagkakaproblema ka, hindi mo na budget ng maayos yung pera mo, sisisihin mo yung Diyos. Diba? Ang pangit nun eh, no? Gaya ng mga protestante, tingnan nyo. Sa pagmamahal ng Diyos, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Tapos hindi pala Diyos.
Diba? Paano naging agape yun kung hindi Diyos pala si Kristo? So sa pagmamahal ng Diyos, sinugo niya yung tao. Tao lang. Paano naging self-giving yun? Dapat hindi yun agape. Diba? So kasi yung agape, mas malapit talaga diyan yung yung self-giving, 'di ba? Bilang asawa, binigay niya ang kanyang sarili kagaya ng isang asawa para ganyan niya si Timothy. Oh. So kung hindi yun Diyos, hindi same, hindi one essence siya ng Ama or one substance ng Ama, hindi yun agape. Paano naging self-giving yun? 'Di ba? Doon pa lang sa John 3:16, dapat ma-inline nyo lahat ng doktrina dyan. Lahat ng mga nagtatag ng church. John 3:16, paborito nyong verse. Paano nyo ma-inline yung mga doktrina nyo dyan? Problemahin nyo. No, hindi Diyos si Kristo. Paano mo i-relate sa John 3:16 yan? Agape, di ba? Yung baptism, yung mga imahe. Mga ganun, no? So guys, ba may question pa kayo ha? Wala na, humupa na yung... Uncle, nandiyan ka pa, Uncle? Hindi na, Uncle. Kararating ko lang. Oo, napagod na akong magdaldal dito, Uncle. Magsalita ka dyan, Uncle. Kala ko na, nawala na eh. Hindi, babe. Kinuha ko sa labas. Ano, kayang-kaya ni Uncle mo yan. Ano ba yan? Magpakit tayo. Balik tayo ng Tinan mo si Kristo, di ba? Sino man na makakita sa akin, makakita sa Ama. One substance talaga sila ng Ama, no? Sa pagka-Diyos. Kaso mga INC, wala talaga, Uncle eh. Malam. Naghanap ako ng mga kaibigan ng INC. Guys, pag-repost guys. Wala ako nakapag-repost. Hindi ako nakapag-repost, Uncle. Naka-read away ako. Daming viewers kanina. Ngayon Pwede magtanong, bro boy. Sige, tol. Sige, tol. Sige lang, bro. Magtanong ka lang. Oo, sige. Kasi ako sa visual addiction, which is yung patungkol doon sa titira dito si Kristo ng isang milenya, which is sinasabi nila na Christ milenya. Yung nabubuhay ba sa Christ milenya, bro, lahat na ba yun ba ay glorified body na ba? O meron Christ pa mga Millennial Kingdom? hindi pa Millennial glorified Kingdom? body? Kasi millennialist tayo eh. Hindi tayo naniniwala sa literal na mayroong 1,000 years. Yun ba yan, Uncle? 1,000 years? Hindi ko mag-gets kasi. Ano tayo, Uncle? Millennialist tayo. Wala tayong literal na 1,000 years na iniintay sa future. Yung 1,000 years na yan, meron tayong partial at saka fulfillment. Yung partial, yun yung church sa lupa. Tsaka yung mga, ito yung church sa lupa. Tapos yung fulfillment, new heavens and new earth. Tapos yung mga ayaw sa Diyos, dinala na ng impyerno yun. Yun yung millennial, yun yung sa atin, 1,000 years. Kasi hindi yan one, walang one yan eh. Kundi thousands of years. Years, tama. Ganun lang siya. Hindi siya literal na merong 1,000 years na bibilangin. Sige, tol. So, anong kaibahan yung dalawang batch na resurrection? Yung unang mapalad yung unang resurrection at yung ikalawang resurrection is hindi daw yun mapalad. Anong ibig sabihin yun, bro? Hindi mapalad, ang di ko mag-gets. Pero mayroong ng unang resurrection, mapalad yun syempre kasi ang alam ko ang niresurrect doon yung mga mabubuti, mga santo. Niresurrect yun. Pero meron din, sa akin parang literal resurrection talaga siya. Yung sinasabi mo? Yung pagkabuhay ng mga namatay? Yes, bro. Depende sa estado mo, sa totoo lang, sa resurrection, depende yan sa estado mo. Pag ang estado mo, resurrection ka, pero yung tinatawag na resurrection Eudacy, yung bibigyan ka ng punitive body. Kasi yung punitive body, ano yun?
Katawang maka-impyerno yun, tol. Pit na pit sa impyerno yung katawan na yun. Umalas mo talaga. Pero yung resurrection bitay, yung resurrection ka, pero yung glorified body, swerte mo talaga. Hindi lang higit pa sa swerte. Di ba? Hindi swerte mal. Baga, ano ka doon, mapupunta ka talaga sa, yung kaluluwa mo, kung ano yung estado niya, nasa langit siya, resurrection yun, hindi mababago yung hatol sa'yo. Kung nasa langit ka, kung reward yun, reward na yun, ngayon, maikiisa mo lang, magiging kaisa mo lang yung katawan mo. Basahin ko na nga lang ito sa sa John 5 verse 28 to 29. Basahin ko na. Resurrection din yung masama. Ito si Ray, oh. Teka lang, Brother Ray, ah. Huwag ka na mababatol ko. Usapin ka namin para ano ka dito. Sabi dito, huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Lahat, as in all, lahat yan, as in lahat, no? At magsisilabas ang mga gumagawa ng mabuti tungo sa pagkabuhay na muli. At ang mga gumagawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Damnation. Condemn, di ba? So, binuhay yung mga nasa impyerno, hindi para iligtas, para hatulan pati yung kanilang katawan kasama ng kaluluwa, no? Iyan ang fulfillment ng 1,000 years na maghahari na ang Diyos sa lahat. As in, kasi bakit sa lahat? Wala na kasi yung ayaw sa kanya. Dadalhin na ng impyerno. So literal na maghahari siya. Hindi yan yung yung tinatawag na merong political messiah. Yan, teke sa atin yan, no? Yung mga yan, bro, mga born again na mga heretic yan, bro. Huwag kayo maniwala dyan. Yan talaga mangyari pa eh. Katulad ng binasa ko ngayon. Tapos, yung sariling interpretation, yan talaga mangyayari. So, it means bro, pagdating talaga ni Kristo, yan na talaga ang judgment day. Yes, bro. May dala-dala siyang apoy dyan. Oh. So, eto si Ray. Ray, bro, welcome sa live. Ano yung church mo? Salamat, bro. Sige, magbalik loob na kayo sa Islam. Sabi ni Allah is the one true God. Dakit ka dito, bro, kaso puno na. Brother Ray, welcome, bro, sa live. Ano yung church mo, bro? Brother Ray, anong church mo, Brother Ray? Ako, bro. Baba lang ako, bro. Sige lang, Uncle. Mapo. Sige. Brother Ray, anong church mo, bro? Church ko ayun, Catholic. Ayun. Welcome dito, bro. Welcome ka sa live, bro. Mga Catholic. Welcome, bro. Mga Catholic kami dito, bro. Oo, baka isipin mo, Catholic kami, bro, ha? Yan, si Bonski. So, napakit tayo ng mga prots. Teka. Si Bonski. Yan, si Uncle George. Uncle George. Silip ka na silip. Pakit ka dito. So, sino pa mga nandito? Si Uncle George. Magandang Uncle George. Good Uncle. afternoon. Paano yung silip mo? Magkakuliti ka. Sana yan debate ngayon ng Uncle George. Nakikita ko, may mga debate. Busy. Galit na galit si Prof sa akin. Sabi niya sa comment, ikaw ang nauna ha. Yan ba? Ayun. Teka lang ha. Uncle, wait lang. May kukunin lang ako mga Uncle. Wait lang. Sige, Uncle. So guys, pwede kayo magtanong dito. Visibility restricted. Your live is not eligible for recommendation. Wala na yan, Uncle. Ilang minuto? Ha? Ilang minuto? Magano? Hindi ko alam eh. End live muna ako, Uncle. End live ka, Uncle. Ano na yan, Uncle? Mag-end live ka na.